Sinasabi ng host ng event na natalo ng France na si Bondre ang Japan na si Katz, at ngayon ay nakakuha ng pwesto sa quarterfinals. Nakakagulat ang resulta, para mangyari ito sa Jin Satisfy Cup PVP tournament ng Japan. Ang pinakamalaking conglomerate ng Japan, ang nag-organisa ng tournament na ito. Si Katz ay bahagi ng pamilyang nagmamay-ari nito, kaya naman sure si Katz na siya ang mananalo. Pero natalo siya sa round 16, sinasabi ng lalaki na nabalitaan niya na natalo siya ulit sa game tournament. Dapat ba siyang magdaos ng isa pang tournament para sa kanya? O dapat ba niyang bayaran ng mga judge sa oras na ito? Kumpara sa kababatang kapatid niya, kulang ang capabilities niya as a manager. Kung gayon, dapat mag-abroad siya para matuto pa, ngunit nauwi siya sa pagtakas sa playground ng mga bata. Only to find out, talo din siya dun. Ang daddy niya ang nag-sponsor sa ginagawa niya dahil ayaw niyang magkagulo siya. Pero hindi nawawala ang ugali niya na tumakas, totoo, tumakas rin siya sa mga responsibilidad niya dito. Siya ay sobrang kumpiyansa sa kabila ng walang dahilan. Hindi niya ibinibigay ang lahat ng meron siya, sa larangang ito ng digmaan, kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para manalo. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, tumanggi siyang kilalanin kung oras na para makipagkompromiso para sa isang mas magandang resulta sa hinaharap. Nang laki ang mga mata ni Katz na parang may hindi inaasahan na pumasok, at sa isip-isip nito na tumatakas lang ba siya kapag nakaharap siya sa pader. Ang paghahangad na makuha ang lahat, at tinatanong nito kung kulang pa yan greed. Nakikita nating na pinupulot ni greed ang mga pera. Sinasabi ni Katz na gamit ang impormasyong nakalap niya, alam niyang magiging epektibo ito. Pero hindi niya akalain na aakto siyang parang daga na sumusunod sa isang cheese trail. Tinapon ni Greed ang mga pera at sinasabi nito na nagkakamali siya. Kinukuha niya lang ang mga ito para hindi matapakan at madapa ang mga tao. Sinasabi ni Katz na dahil nagpakita ang isang legendary blacksmith, iniisip niya kung magagamit niya siya bilang kanyang personal blacksmith. Ngunit kung iisipin, yung tanga, at ang nagyayabang ng kanyang kalawang na dagger na yun sa palengke. Hindi naman inaasahan ni Greed na naalala niya ito. Sinasabi ni Katz na gawa niya siya ng growth-type item. Bibigyan niya siya ng maraming pera hanggat gusto niya. Sinasabi ni Greed na hindi siya tatanggap ng request mula sa taong kasing bastos niya. At sa isip-isip nito na ang mga uri ng growth-type ay hindi madaling gawin. At kahit na sila, kailangan niya munang alagaan ang kanyang mga tao. Tumalikod na si Greed at sinasabi nito na hindi ba marami siyang pera? Ituloy mo lang ang pag-enchant, goodbye. Mabilis naman tumayo si Katz, at mabilis itong humihingi ng paumanhin, at pinipigilang nito si Greed na umalis, at sinasabi nito na teka lang. May magagawa ba siya para magawa niya siya? Sigurado siya na may paraan? Nagtataka at sa isip-isip ni Greed na marunong bang gumawa ng ganyang ekspresyon ang lalaking ito. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero parang desperado siya. Kung kaya niyang magpakumbaba ang mga katulad niya, ano kaya ang ibig sabihin nito? Baka naging big deal siya pagkatapos ng production competition. Dapat niyang samantalahin ang atensyon na ito. Sinasabi ni Greed na hindi niya akalain na magpapakumbaba ang isang taong may mayabang tulad niya. Medyo lumalambot ang puso niya. Kakausapin niya muna ang kanilang chief of staff, tapos pag-iisipan niya ito. Sa isip-isip ni Greed na pagkakatiwalaan kita Lowell, siya na ang bahala sa problema na ito. Sinasabi ng host ng event na ngayon ay ang ika-17 araw ng Satisfy competition. Magsisimula na ang pet marathon sa loob ng 5 minuto. Lahat ng sasali na manlalaro, maghintay sa harap ng capsule ng kanilang bansa. Sinasabi ni Lowell na naiintindihan niya, kaya pala ipinadala siya ni Mr. Greed sa kanya. Sa isip-isip ni Lowell na sobrang nag-improve si Mr. Greed pagkatapos pumunta sa Bayan. Sa pet marathon, carriage transporting, at sa PVP, walang isang laro na maaaring manalo ang USA. Para sa USA, fatal ang pagsali ni Mr. Greed sa item-producing game. Ang South Korea, USA, at Russia ay may 4 na gintong medalya. Ang mga bansa lang na may chance na manalo ay ang Russia at South Korea. Mula nang bumaba ang bilang ng mga variable, mas kumakatok o nakikita na ang pagkakataon ng mga resulta. Si Katz ay may physical strength, yaman, posisyon sa loob ng bansa, at marami pang iba. S-rank siya sa maraming aspeto, kahit issue ang kanyang pagkatao, marami sa mga miyembro ng Overgeared ang may parehong problema. Ibig sabihin walang problema,
Sinasabi ni Lowell na kung gusto niyang makatanggap ng tulong ni Mr. Greed, kailangan niya lang sumali ng overgeared. Tinanggihan naman nito ni Katz at sinasabi nito na wala siyang dahilan para magpatali sa ilalim ng tao na kailangan lang ng bigyan ng pera. Napapailing lang dito si Lowell at sinasabi nito na ito ay hindi tulad ng naririnig niya na tumatanggap ng kahit sino. Bilang isang guild, malinaw na mayroon kaming ilang mga kondisyon. Napapatanong naman dito si Katz kung ano yon. Sinasabi ni Lowell kay Katz na kapag natalo niya si Mr. Greed sa PvP, papayagan kitang sumali. Nakaramdam naman ng pagkagulat si Katz, at batid pa ni Lowell na dahil sa isang dahilan, gusto niya siyang matalo. Kahit malakas si Mr. Greed, hindi niya kailangan kabahan. Tutulungan niya siyang manalo. Sa isip-isip ni Lowell na siya ang mas nangangailangan. Kaya siya dapat ang mag-first move. Sa sandaling una niyang iunat ang kanyang kamay, ang negosasyon ay mabibigo. Nakangiting na parang may pagdududa at sinasabi ni Katz na naririnig niya ang mga galaw niya. Hindi naman sa hindi niya nakitang gumalaw ang mga tao base sa kanilang interes, kaya hindi na siya nagulat. Napatiklab ito ng kanyang mga kamay, at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na subukan gamitin ang kahinaan niya, para makipag-aregluhan. Kahit wala yun, kaya niyang talunin ng isang tulad ni Greed. Parang kahit papaano sinusubukan niya siyang makuha, pero, sige susunod siya sa laro niya, tatalungin niya siya. Pero, kung sakaling traderin niya siya, sisirain niya muna siya, kahit kailangan niyang ilipat ang pamilya niya. Sinasabi ni Lowell na hindi niya akalain na sasabihin niya iyon sa kabila ng kanyang kamakailan at paulit-ulit na mga pagkabigo. May magandang attitude siya, maghihintay siya ng positive results. Doon naman tayo kila Greed, tinatanong ni Pixord kung saan ba siya nagpunta. Lahat ay naghihintay para sa iyo upang ipagdiwang ang tagumpay. Nakangiting sinasabi ni Greed na nakakita siya ng ilang mga panganib, kaya nagpunta siya upang linisin ang mga ito. Tinatanong ni Yura kung magiging okay ba siya, katatapos niya lang ng 8 oras sa crafting competition. Sa isip-isip ni Yura na ito ay dahil sa wala silang mga manlalaro. Walang gaanong gustong sumali sa dalawang magkasunod na laro dahil sa pagod sa pag-iisip. Sinasabi ni Greed na may chance pa silang manalo, tsaka, nakalimutan niya na ba? Support lang siya, ang mananalo dito ay si Noe, kailangan niya lang agawin ng gintong medalya na nakalaan na sa kanya. Sinasabi ng host ng event na ang mananalo ay ang bansang may pet na unang dumaan sa finish line. 53 bansa ang sasali, sinasabi ng mga manunood na mas cute siya. Mas nag-level up pa siya, sinasabi ng isang manunood na may pink jelly siya. Hindi dapat siya tumingin sa kanyang tiyan, kung gagawin niya ito, gugustuhin niyang hawakan ito. Sinasabi ng host ng event na si Greed ang nanalo sa larong ito noong nakaraang taon, ang malamang na manalo muli dito. Pero sa Satisfy ay walang imposible, nakangitin sinasabi ni Greed na hindi ba siya naiinip magsalita. Noong nakaraang taon, kahit na ang mga Wyvern ay hindi match. Sinasabi ng host ng event na ang pet marathon ay nagsimula na. Nagsimula nang tumakbo sila Greed at Noe, at sinasabi ni Greed na isa itong buffet, Noe. Sinasabi ni Noe na ang pinakamahusay na demonic beast ng impyerno ay nagpakita na, meow. Sinasabi ng nakadilaw na buhok na lalaki na hindi niya ba alam, hindi katulad ng last year, specialized monster tamers lang ang sumasali. At batid pa ng isa na isang pusa lang ang Hell's Best Demonic Beast sa huli. Tapos na namin ang pagsusuri nito, nag-summon sila ng iba't ibang kulay ng mga butterfly. May yellow, red, blue, at marami pang iba, nagtataka at sinasabi nito na ano. Bakit nag-summon sila ng napakaraming mahihinang bug? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Napalingon naman dito si Noe, at mabilis niya itong napansin at bigla niya itong hinuhuli. Sinasabi ng host ng event na nabaliktad, inilipat ni Noe ang focus nito. Ang mga paru-paro ay nag-iiwan ng mga bahid ng mga kulay na ilaw kapag gumagalaw. Abala si Noe, sila ang perpektong counter para sa Memphis. May lumabas na notification na ang status ng pusa ay isang misyon na dapat niyang hulihin ang mga bagay na yan. Ipinanganak siya para mahuli ang mga bagay na yan. Nahuhuli naman agad nito ni Noe, pero napapakunot naman si Greed dito, at sa isip-isip nito na kahinaan kasi ang buntot niya, gumawa pa siya ng armor para dito. Hindi niya akalain na masisira siya dahil para sa isang bagay na random. Napapatanong pa si Greed at sinasabi nito kung ano ang ginagawa niya. Bumalik na siya sa kanyang katinoan, sinasabi ni Noe na iniisip ba niya na ang pinakamahusay na demonic beast ng impyerno ay mahuhulog sa mga hamak na nilalang na ito. Bumalik na siya sa kanyang katinoan,
Huwag siyang mag-alala, meow. Dilaw naman ngayon ang hinuhuli ni Noe, umaapoy na sa galit si Grid, at tinatanong nito kung ano ang ginagawa niya. Ang mga wyvern ng iba ay nag-advance na, kung ito ay magpapatuloy, matatalo sila. May isang lalaki na tumatakbo at sinasabi nito na huwag siyang mahihiya. Natalo sila sa mga monster experts, kaya walang sisisi sa kanya. Nang walang kasanayan sa pagpapaamo, maaari lamang siyang magkaroon ng hanggang 3 alagang hayop. At kahit na, maaari lamang siyang magpatawag ng hanggang 2 alagang hayop ng sabay-sabay. Ngunit ang isang tamer ay maaaring magpatawag ng hanggang 5 ng sabay-sabay. Kaya madali ang pagsupil sa isang wyvern. Tinatanong ni Grid kung hindi ba labag sa rules ang paggamit ng 2 pets. Sinasabi ng lalaki na lumalabas siya nang hindi naman nagbabasa ng rules. Ini-announce ito bago ang laro, nakangiting sinasabi ni Grid na anong ginagawa niya Pixord. Dapat sinabi niya na ito sa kanyang noon, tumatawa at pinalabas nito si Randy. Sinasabi ng nakablue na lalaki na isa itong slime. Ang kanyang pangalawang pet ay isang slime, tumatawa. At sinasabi ng isang lalaki na ibig sabihin, ito ay isang magandang kulay na slime. Tila ang pagkuha at pagpapalaki ng Memphis ay kinuha ang lahat ng kanyang oras. Nagtaka sila na ito ay nag-transform, at napangtangto nila na isa itong doppelganger. Sinasabi pa ng isa na ang isang doppelganger ay nasa A-rate, at ito ay difficult scale para sa monster racing. Hindi ito maaari subukan kung hindi siya high-ranking pet tamer. Sinasabi ng lalaki na huminahon siya, ang isang doppelganger ay mayroon lamang 10% ng mga kakayahan ng master. Sapat na dapat ang mga bug, gumamit si Randy ng pagma-sword dance, at wave. Inatake nito ang mga paru-parong bukid, sinasabi ng lalaki na namatay ang lahat ng mga pet sa isang atake. Hindi, teka lang pwedeng gayahin ang mga legendary skills ng doppelganger. Sinasabi ni Grid na walang paraan ang mga alagang hayop na handang makagambala kay Noe ng isang high level. Noe, kung nakabalik na siya sa kanyang katinuan, oras na para makahabol. Sinasabi ng lalaki na tanggalin muna yung doppelganger na yan. Kaya naman nila ma-distract ang pusa, gamitin nila ang lahat ng natitira nilang mga alagang hayop. Sa isip-isip ni Grid na ang kakayahan ng pagkopya ni Randy ay nasa 30% ng kanyang stats at hanggang 3 kasanayan. Pero ngayong lumagpas na sa 240 ang level nito, kaya nitong kopyahin ang 35% ng stats niya at 3 skills. Bagamat isa pa rin itong skill level, kinopya pa nito ang hunting sword skill na mabisa laban sa halimaw. Si Randy ang pinakamalakas na doppelganger na unti-unti na nakakabawi ang kanyang dating lakas. Ang mga halimaw mula sa kategoryang mas mababa sa mga wyvern ay hindi makakalaban. Ginamit ni Randy ang pagma-sword dance, link, may malaking paa na lumitaw, at biglang inatake si Randy. Tumalsik si Randy at napalingon dito si Grid at sa isip-isip nito na kahit na may 3-layer na copy, nabawasan pa ng 25% ang kanyang health. Tumatawa at sinasabi ng lalaki na pagpuntirya para sa maikling binti. Hindi masama, pero isa ang monster niya sa top 3 tangkang pets. Ang level nito ay 210, pinataas niya ito sa pamamagitan ng pinakamahusay na posibleng pagkain. Ang tanging mas malakas kaysa dito ay ang mga wyvern. Hindi mabubutas ng pet niya ang balat nito, ito ay si Bilatra, ito ay number 3 tamer sa Unified Rankings, at ito ang representative ng USA. Sa isip-isip ni Grid na mas madalas silang lumalaban, Randy. Pagkatapos matuto ng skill na change place, mas pinahirapan kita. Kung pwede lang, ayokong makipaglaban siya. Humihingi naman ng paumanhin dito si Grid kay Randy. Ngunit kamakailan lamang, walang tigil na lumalabas ang mga malalakas na kalaban. Parang tuloy-tuloy ang struggles, ang sigurado siya ay dapat mas maganda ang gamit niya para hindi siya masyadong masaktan. Kung gusto niyang makakuha ng mas maraming resources, kailangan niya ang kanyang tulong, naghahanda ang baboy ng isang atake, sa isip-isip ni Grid na para mag-advance, kailangan nilang parehong maging mas malakas, lalakas din siya para protektahan siya. Kaya kailangan niyang dominahin ang battlefield na ito, kailangan nilang lumakas ng magkasama. Randy, binalik ni Randy ang atake ng babot, ginamit nito ang revolve para mag-counter-attack. Sinasabi ng host ng event na ang doppelganger ay nakapag-counter-attack. At napapatanong pa sila kung doppelganger pa ba ito? Si Grid at ang kanyang mga overpower na pet, isang hindi pa nagagawang manlalaro. Sinasabi ng nasa gitnang lalaki na pigilan niya siya.
Talunin nila ang pet ng bastos na yan, ito ay Rampage. At batid nito na ang France, England, hindi, ang lahat. Tatayo lang ba sila dyan at manunood? Tawagin ang lahat ng kanilang mga pet. Sinasabi ng host ng event na ang lahat ay itinapon ng kanilang pride at nagpa siya na makipagtulungan. Ang napakalakas na doppelganger ay itinutulak pabalik. Naging greed raid ang pet race, sinasabi ni Greed na huli na para sa ngayon. Kung may balak silang magtulungan para labanan si Randy, dapat kanina pa nila ginawa yon. Hindi ba, Noe? Bagamat nagsimula si Noe makalipas ang 5 minuto, nakakahabol siya sa bilis ng liwanag. Ang Rampage na ikinagulat ng lahat noong nakaraang taon. Binaligtad na ni Noe, ang Memphis ay ang demonyo ng mandaragit. At nilalamon nito ang mga istatistika habang nag-a-advance. Si Noe ay malapit ng manalo ng back-to-back sa tulong ng doppelganger, na overwhelm niya ang mga halimaw na tamers. Ang mga wyvern ay nawalan ng kakayahang mag-react dahil sa distansya sa pagitan nila at ng kanilang mga amo. Napilayan ng doppelganger ang iba, na kinabang si Noe sa opening na yun. Ang South Korea ay tumalikod at nanalo ng first place. Tapos na ang lahat ng laro na mapapanalunan ng USA. Ang tanging natitirang laro ay carriage transporting at PvP. Ang tanging mga bansang natitira na may tunay na pagkakataong manalo sa lahat ng ito sa PvP ay ang South Korea at Russia. Sa isip-isip ni Kraugle na pakikipaglaban, paggawa ng item, at mga pet. Isang pambihirang tao na walang pagkukulang, ito na ang ika-4 na beses na nakaramdam siya ng ganitong paggalang sa ibang manlalaro. Sinasabi ng host ng event na last year, binuhat niya mag-isa ang South Korea. Parang si Kraugle na puputulan ng kanyang trabaho para sa kanya sa PvP, sa isip-isip ni Kraugle na siya ay isa talagang kamanghamanghang tao, na-excite na siya sa pag-iisip na makakaharap niya siya sa PvP, Greed, nahihiya siya dahil gusto niyang sumali dahil lang sa nanay niya, halika Greed, hihintayin niya ito sa kanyang battlefield, this time, mananalo siya, sinasabi ng host ng event na 3 araw hanggang sa pinakahihintay na PvP.